So currently, our progress is the wireframe and the system layout planning. This wireframe will guide us when we start developing our actual web system. So for our front end and back end, we plan to use Laravel because it is a full stack framework. Kay bali na ana diya sa CSS, HTML, and PHP into one system, making it faster for us no nga maka-work me and maka-manage me sa mga system. Now, it also includes built-in tools manggod like Laravel Breeze and also the MVC or the model view controller. And that's all for the front end and back end. Hello, I am Lovely. For the database, set up na namo among PostgreSQL through pgadmin. Also, na-create na namo ang mga tables with their respective primary keys and foreign keys. And na-establish na po ang relationships between them. For the application programming interface or the API, wala pa API integration for now. Ginaplan pa namo among flows among system. And nag-create pa mi og wireframe. So, once ma-finalize na ang among system flow and wireframe, mao nang among i-proceed next. Our case study is about Will Meadows Hospital. So in module 1, we have patient management, which this module is responsible for recording patient information, managing admissions, assigning wards and beds, and then tracking patient status. So in our system, we have four users. Um, First, we have the charge nurse, which it is likely a manager or a supervisor. Kaning ang charge nurse is kaning in charge of the whole ward. So it makes decisions, assign tasks, create staff schedule, um, mag mag-manage sa like basta mag-manage siya. And then si staff, these are the doctors, nurses, the consultants, mga staff nurse. So these are the regular workers. So they provide care to patients, and sa ilang dashboard, they have only limited authority sa mga information sa mga patients. Next, we have is the admin. So it manages the system. So manage siya full control access and accounts. Um, Next is the personal officer. So it manages the staff. It siya HR, like works with employee data. So sa module 1, ang users involved lang is si charge nurse, staff, o kani si admin is kanang only naman siya pang ay like mag-view sa mga reports o kanang mag-monitor sa system. So since naman tayo lain-lain na users, need yun na um like nasa like designated dashboard kay lahi-lahi man nilang role. So among system is kanang a role-based access control. So bali mao ni ang mahitabo sa mo ang um kaning mag login or sign in. Diri sa among sign in para mabalaan sa system na kaning nag-login is si charge nurse or kani siya kay mao si staff. So ang user mag-input lang sa iya ang username ug password. So dira dayon pag input niya sa iyang username ug password, ang system dayon mag-check sa database kung asay mag-match ato sa mga stored data. So if naay mag-match, then lantawon din niya ang role nga attribute, either kung charge nurse ba siya, staff or admin or personal officer. So dara kung sample nakabutang sa iyang role kay ay nag-match ang email o password din nakabutang sa role kay charge nurse. So dito din mapadulong din siya sa iyang designated dashboard. So naman siya yung mga condition na if role is na charge nurse, then mapadulong din siya nga dashboard. So for the progress for module 1 is ang nabuhat po dyan is flow sa system, and then
wireframe. Pero ang wireframe is wala pa gid siya na finalize kay naka-focus kay mi sa flow sa amuang system kay dili pa mi maka-decide kung unsay like mabutang gid sa like unsay design sa among system ug unsay may mahitabo. So gi-focus una ang flow. So here sa flow sa module 1 since involved man siya um mostly kay patient course. Diri is patient management module begins naman to sa module sa case study nga gihatag ni ma'am that patient is referred by a local doctor. So pwede siya inana. So diri akong giano na patient is referred by a local doctor then so kung inana gi-recommend siya diri nga hospital and then moadto siya. And then pag adto din ana niya dito din siya makaatubang og charge nurse. So dira din magbigay ang atong patient registration. So dira sa charge nurse, mag-login siya, makato siya sa iyang dashboard and then i-enter din niya ang details sa ato ang um patient. So diri na tay patient management. So kaning dari di ay as man siya og mga summary bitaw sir like for example kung pila ang patients nga naa sa hospital and na kung pila occupied na bed or available nana siya na mahitabo diri. So diri sa patient management so i-click na siya sa charge nurse and then pa rin ay I think siguro mahimo na siyang box where pag click niya pwede siya ay like mabitaw box tas na makutang register patient. So yun i-click and then doon sa box na pwede nimo ipang input ang mga details sa patient. So inana siya. And then so na i-input na sa nurse and then i-save lang din niya. And then automatically na dayon ang patient status na dayon is registered. So na siya sa database. And then diri dayon wala pa di ay. So after din anak kina-register naman ang patient. So dira na dayon like ma-decision kung kanus ay ayang schedule for appointment like, i-appoint siya ani na adlaw ni sa May 2 na balik ka diri or either mag-wait siya for consultation na. And then for step 4 like example ni balik na sa patient i-examine na siya sa doctor okay na. And then there na din ang decision kung outpatient ba siya or inpatient. Now kung outpatient kay of course na sa balay na madula for check up. Now kung kung i-decide sa doctor or consultant na i-inpatient ni siya dira na dayon mo kuan na tong ward management where kaning i-open tong record sa patient then mag-assign din og ward kung asa ni siya bed inay nana then ma-change din ang status into admitted and then kato na yung sa bed ma-occupied na din to siya nga number sa bed. And then diri din ta sa patient care which ang user involved is sa staff. So si doctor, si nurse, ni nana. So diri ang buhat na ni kay maka-view og patient details, view kung asa man ni nga kanina assign sa iyang patient asa man ni nga ward og bed inay nana. So dira mag-take notes siya kung sa karon okay iya ang blood pressure as of inay nana and then i-record din iyang ang treatment iyang gibuhat. So bali mo inana siya. And then so kung di ba okay ito na ni nurse ni nana gilagaan so pila din ka days na kailangan na i-discharge sa patient. So diri dayon bali ang mahitabuan na is diba i-open ni charge nurse ang patient record and then ano siya yung button somewhere na maklik na okay discharge ni siya so nga status discharge so bali mainana ang mahitabo sa module 1 and I think okay naman siya pero basin napagit ni siya madugang kaya kanang gina-finalize pag gina mo siya sir so far mo gina siya ang nasa among module 1 karon. So I think mauna mo siguro sa tanan sir for our progress report. So thank you and good night.